Alam mo ba na ngayong darating na Oktubre taong 2025 ay may inaasahang malaking pagbabago para sa mga pensioners ng SSS? Maraming usap-usapan ngayon na hindi lamang ito basta dagdag na benepisyo kundi posibleng may ikalawang branch na ilalabas na matagal nang hinihintay ng libo-libong retirees sa buong bansa. Kung ikaw ay isa sa mga umaasa sa buwan ng pensyon mula sa SSS, siguradong gusto mong malaman kung ano ba talaga ang mangyayari at kung kasama ka sa mabibigyan. Marami ang naguguluhan at nagtatanong, totoo ba ang sinasabi ng ilan na tataas ang pensyon? Mayroon nga bang ikalawang tranche na ibibigay o isa na namang balitang walang kasiguruhan? Ang problema kasi ngayon kaliwat kanan ng mga kwentong lumalabas. May mga nagsasabing siguradong-sigurado na raw. May iba namang nag-aalinlangan at nagsasabing baka pangako lang ito na wala namang kasunod. Kaya napakahalaga na malinawan natin kung ano talaga ang opisyal na impormasyon mula mismo sa gobyerno. Ang pag-uusap tungkol sa pensyon ay hindi biro dahil ito ang inaasahan ng marami nating nakatatanda para sa gamot, pagkain, kuryente at iba pang kailangan. Kapag may dagdag na tulong na gaya ng second church, malaking ginhawa ito sa mga bulsa ng retires na hirap ng maghanap buhay. Kaya naman ngayong ipinapahayag na may inaasahang pagbabago sa Oktubre, kailangan nating suriin ang detalye. Magkano ang maidaragdag? Sino ang makatatanggap? At kailan mismo ito maibibigay? Sa video na ito, hindi ko kayo iiwan sa bitin o sa chismis lang. Ibabahagi ko ang tunay na impormasyon tungkol sa inaasahang pagbabago sa SSS. Pensyon ngayong Oktubre taong 2025 kasama na kung ano ang ibig. Sabihin ng second tranche, paano ito ibibigay at ano ang mga hakbang na dapat gawin ng bawat pensioner para masiguro na matatanggap nila ito. Hindi ito haka-haka. Hindi rin ito clickbait. Ito ay malinaw na paliwanag para sa inyong kapakanan. Kaya kung isa ka sa mga SSS pensioners na naghihintay ng malinaw na sagot, manatili rito dahil dito mo maririnig ang buong detalye. Sa loob lamang ng ilang minuto, malalaman mo kung ano ang aasahan ngayong Oktubre at kung bakit ito napakahalaga para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Ngayon na malinaw sa atin na may posibilidad ng malaking pagbabago sa SSS pension ngayong Oktubre taong 2025, kailangang pag-usapan natin ng detalyado kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Hindi lang ito basta dagdag na balita na pwedeng balwalain. Dahil para sa libo-libong pensioners sa bansa, ito ang magiging gabay kung paano nila haharapin ang mga darating na buwan. Ang pensayon ay hindi simpleng numero na pumapasok sa ATM o inaabot ng taga-deliver kada buwan. Ito ang bumubuhay sa maraming senior citizens. Ito ang pambili ng gamot, pagkain, pambayad ng rento o kuryente. At ito rin ang nagbibigay ng kaunting ginhawa sa araw-araw na pamumuhay. Kaya't ang anunsyo tungkol sa second tranche at pagbabago sa pensyon ay usapin na dapat himay-himayin at intindihin ng mabuti. Kung babalikan natin ang nakaraan, marami ng pangako ang narinig tungkol sa pagtaas ng pensyon. Sa iba natupad ito ng paunti-unti, sa iba na may nanatiling pangarap. Kaya't naiintindihan ko kung bakit marami ang nagdududa ngayon. Baka isa na naman itong balita na mananatili lang sa papel at hindi mararamdaman sa bulsa. Pero sa pagkakataong ito, may mga malinaw na hakbang na ginagawa ang SSS at iba pang sangay ng gobyerno para ihanda ang second tranche. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may darating na tulong kundi kailan at paano ito mararamdaman ng mga retires. Kung susuriin natin, ang second tranche ay itinuturing na karagdagang tulong na ipapamahagi matapos ang naunang dagdag o benepisyo na ibinigay noong nakaraang taon. Para sa maraming pensioners, ito ay parang pangakong tutupad sa matagal ng panawagan, dagdagan ng maliit na pensayon na halos hindi na sumasapat sa presyo ng bilihin ngayon. Alam natin na ang presyo ng bigas, gulay, langis at gamot ay patuloy na tumataas. Ang dating kinikita mula sa pensyon na sapat sa isang buwan ngayon ay halos kalahati na lang ang natutugunan. Kaya naman napakahalaga ng second tranche dahil ito ay kungkong hakbang para tulungan ang mga senior na makahabol sa gastusin. Ngunit paano nga ba malalaman ng isang pensioner kung sila ay kabilang sa tatanggap ng second tranche? Ang sabi ng mga opisyal, ang proseso ay automatiko. Kung ikaw ay nakatanggap ng unang tranche o regular na pensyon, malaki ang tansang kasama ka na sa listahan, hindi na kailangan pang pumili sa tanggapan ng SSS o mag-fill out ng panibagong form. Ang layunin ay gawing simple at direkta ang proseso para hindi na mahirapan ang mga matatanda. Ang iyong kailangan din lamang ay siguraduhin na updated ang inyong impormasyon sa SSS, lalo na ang inyong bank account details, contact number at address.
May mga pagkakataon kasi na dahil luma na ang data, nahihirapan ang SSS na maipadala ang pera sa tamang tao. Kaya para maiwasan ang aberya, magandang siguraduhin na maayos ang lahat ng record. May isa pang tanong na paulit-ulit kong naririnig mula sa mga senior citizens. Magkano ba talaga ang aasahang matatanggap? Dito nagkakaroon ng samut-saring haka-haka. May mga nagsasabing dadagdagan ng ilang daang piso kada buwan. May iba namang naniniwalang malaking one-time payout ang ibibigay. Ayon sa ilang insider, ang plano ay hatiin sa dalawang bahagi ang dagdag. Una ay ibinigay noong nakaraang cycle at ang ikalawa ay ngayong Oktubre taong 2025. Bagaman, wala pang eksaktong numero na inilalabas, malinaw na ito ay idinisenyo para tulungan ng mga retires na makabangon sa epekto ng mataas na presyo ng bilihin at iba pang gastusin. Ang pinakamahalaga ay may katiyakan na darating ang tulong at hindi lamang ito pangako. Mahalaga ring banggitin na ang pondong gagamitin para rito ay mula sa kontribusyon ng kasalukuyang mga miyembro ng SSS at sa pondo ng gobyerno. Ay ilan na nag-aalala kung hindi ba ito makakaapekto sa pondo ng susunod na henerasyon. Pero paliwanag ng mga opisyal, nakapaloob ito sa financial strategy ng SSS para masiguro na may balanse sa pagtulong. Ngayon at sa pagpapatuloy ng programa sa hinaharap, mahirap man isipin pero ang pension system ay parang malawak na timangan. Kinakailangang tiyakin na sapat ang bigat sa bawat panig para hindi mabuwal. Kung ikaw ay isang pensioner na nakikinig ngayon, marahil ang iniisip mo ay simple, darating ba talaga ang dagdag? Ang sagot ay oo at may malinaw na petsa na inaasahang sisimulan ito ngayong Oktubre. Maaaring hindi pa natin hawak ang eksaktong araw at halaga pero tiyak na kasama ito sa plano ng gobyerno para sa senior citizens. Ang payo ko ay manatiling mapagmatsyag. Sabbay ang mga opisyal na anunsyo mula sa SSS at huwag basta maniwala sa mga kumakalat na balita sa social media na walang basehan. Hindi rin natin may kakailan na ang usapin ng pensyon ay higit pa sa pera. Ito ay usapin ng dignidad ng karapatan ng bawat tao na matapos magtrabaho ng maraming taon ay magkaroon ng maayos at komportableng pamumuhay. Ang pagbibigay ng dagdag na benepisyo ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa pangangailangan kundi isang pagpapakita ng malasakit at pagkilala sa sakripisyo ng bawat manggagawang Pilipino na ngayon ay nasa yugto na ng kanilang pagtanda. Minsan kasi nararamdaman ng maraming lolo at lola na sila ay nakakaligtaan na ng lipunan. Habang abala ang lahat sa trabaho at sa mabilis na takbo ng panahon, ang kanilang tinig ay tila nawawala. Kaya tuwing may dagdag na pensyon o programang nakalaan para sa kanila, ito ay hindi lamang tulong pinansyal, kundi paalala na sila ay mahalaga pa rin at hindi nakakalimutan. Habang papalapit ang Oktubre taong 2025, inaasahan din natin na mas magiging mainit ang usapan tungkol sa pensyon. May mga politiko at organisasyon na gagamitin ito upang ipakita na sila ay kumikilos para sa nakatatanda at may mga kritiko ring susuriin kung sapat ba ang halagang ibibigay. Ngunit para sa inyo na mismong nakikinabang, ang pinakamahalaga ay maramdaman ang epekto sa bulsa at sa araw-araw na buhay, kaya't mainam na maging maalam. Makinig sa mga balita at magtanong sa tamang opisina kung kinakailangan. Sa isang banda, magandang isipin na ang pension system ay patuloy na umuunlad mula sa dati na maliit at madalas kulang. Ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng pagbabago upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga retires. Hindi ito perpekto at marami pang dapat gawin. Pero ang second tranche na darating ngayong Oktubre ay simbolo ng pagsisimula ng mas maayos na suporta para sa nakatatanda. Sa dulo, tandaan natin na ang pensyon ay hindi lamang numero kundi simbolo ng pagkilala sa mga taong nagtrabaho ng buong buhay nila. Kung ikaw ay isa sa mga tatanggap, huwag kalimutang pahalagahan ito at gamitin sa mga bagay na makakatulong sa iyong kalusugan at kapakanan. Kung sakaling hindi ka pa kasama sa second tranche, huwag mawalan ng pag-asa dahil patuloy ang usapan kung paano mas mapapalawak pa ang benepisyo. Ngayong Oktubre taong 2025, siguradong maraming senior citizens ang magkakaroon ng ngiti sa kanilang mga labi dahil sa dagdag na tulong na ito. And para sa ating lahat, ito ay paalala na ang pagtanda ay hindi dapat maging kasing kahulugan ng kahirapan, kundi dapat ay panahon ng kapanatagan at ginhawa. Sa pagbabagong ito sa SSS Pensyon, isang hakbang na naman ang naabot. Para masiguradong may malasakit, ang gobyerno sa mga taong nag-ambag ng malaki sa lipunan.
At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na intindihin natin ang bawat detalye ng programang ito dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay, dignidad at kinabukasan ng bawat senior citizen sa Pilipinas.